Magandang araw sa inyong lahat! Kami ang mga mag-aaral sa ikatlong taon na kumukuha ng Bachelor of Elementary Education. Ang video na ito ay tungkol sa mga pangunahing kagamitan sa pananahi pangkamay, ang mga pangalan ng mga kagamitan at mga klasifikasyon nito. Ito ay mahalaga para sa regular na pagpapanatili ng ating sariling mga damit, tulad ng pagbabasta o basting, paglilinip o hemming, pagsusulsi o darning at lahat ng uri ng pagkukumpuni ng ating mga. Mayroong 5 klasifikasyon ng mga kagamitan sa pananahi. May kagamitan sa pagsusukat o measuring tools, pagmamarka o marking tools, pagbabalangkas o drafting tools, paggugupit o cutting tools, at pantulong sa pananahi o sewing aids. Ang pananahi ay hindi isang libangan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Welcome sa aming patahian! Klasifikasyon ng pangunahing kagamitan sa pananahi pangkamay ay ang kagamitang ginagamit sa pagsusukat o ang measuring tool. Ang mga kagamitan sa pagsusukat sa pananahi ay napakahalaga para sa perpektong akma at hugis ng ating damit at anumang pagsusukat ng katawan. Kahit na bilang isang baguhan, kakailanganin nating sukatin ang mga allowance ng tahi, hem at iba pang mga marka. Narito ang ilang halimbawa ng mga kagamitan sa pagsusukat na ginagamit sa pananahi pangkamay. Ang mga ito ay ang tape measure o medida, sewing gauge o measuring gauge, at ang ruler. Ang unang kagamitan na tatalakayin natin sa kagamitan na pagsusukat ay ang tape measure o medida. Ito ay isang mahabang flexible tape na mayroong pangsukat na pangpulgada at pangsukat na pang sentimetro. Ginagamit para sa pagkuha ng sukat ng katawan. Ngayon naman ay aalamin natin kung paano gamitin ang isang tape measure o medida. Sa paraan ng paggamit ng isang tape measure o medida, siguraduhin natin na ang katawan na ating gagamitin sa pagsusukat ay nakatindig at nakasuot ng isang fitted na damit o masikip na damit upang makuha natin ang perpektong sukat na ating susukatin. Para sa pagsusukat ng isang horizontal na pagsusukat o pahalang na pagsusukat, susukatin natin ang kanyang balikat. Ilalagay natin ang unang dulo ng tape measure o medida sa highest point ng kanyang balikat patungo sa highest point na kabila niyang balikat. Dito, ang sukat ng kanyang balikat ay nasa 15 pulgada. Siguraduhin natin ang pagkukuha natin ng sukat ay nakapanatili sa pulgada o sentimetro. Pag pulgada lang, manatili sa pulgada. Kung sentimetro ang una natin ginamit, gamitin natin ang sentimetro. Ngayon, sa pagkuha naman ng patayo o vertical na sukat, kukunin natin ang kanyang body front figure. Ilalagay natin ang unang dulo ng ating tape measure o medida sa neck base, papunta sa ibabaw ng kanyang dibdib o highest point ng kanyang dibdib, patungo sa kanyang waistline, at ang sukat ng kanyang body front figure ay nasa 15 pulgada rin. Ngayon naman, para sa circumferential measurement o paikot na sukat, kukunin natin ang sukat ng kanyang dibdib. Ganon din lamang, gamit ang pangpulgada na sukat, ang dulo ng ating tape measure o medida ay itatapat lamang natin sa kabilang dulo ng ating tape measure at siguraduhin natin na ang ating dalawang daliri ay nakapaloob sa tape measure upang magkaroon ng allowance ang ating sukat sa ating nasusukatin nating dibdib. Siguraduhin natin na nakapantay ang ating tape measure sa ibabaw ng dibdib na ating sinusukatan. Ang sukat ng kanyang dibdib ay nasa 37 pulgada. Ngayon naman ay dadako tayo sa sewing gauge. Ang sewing gauge ay may 6 na pulgada ang haba, kadalasang gawa sa metal o plastic na panukat
na minamarkahan ng parehong pulgada at sentimetro katulad ng sa medida o tape measure. Ito ay merong sliding pointer. Ginagamit ang sewing gauge para sa pagsukat ng mga maikling espasyo. Sa paggamit naman ng sewing gauge, itatapat lamang natin ang sliding pointer nito sa nais nating sukat. Katulad na lamang nito, itatapat ko ang sliding pointer ng sewing gauge sa 1 pulgada upang sukatin ang hem o paglililip ng tela. At itatapat natin ang ating sewing gauge sa ating tela at mamarkahan natin ang ating tela gamit ang ating kagamitan sa pagmamarka na ating tatalakayin mamaya. Sa pamamagitan ng paggamit ng sewing gauge, maayos at pantay-pantay natin masusukat ang nais nating sukat sa ating tatahiing tela. Gamitan sa pagsusukat na ating tatalakayin ay ang ruler. Ito ay gawa sa metal o plastic na may guhit at mga unit na pang sentimetro at ang kabila naman ay pang pulgada. Ginagamit ang isang ruler upang sukatin ang haba at gumuhit ng tuwid na linya. Sa paggamit naman ng isang ruler, hanapin natin ang zero hash mark nito at itatapat natin ito sa dulo ng ating tela na nais nating sukatin. Sa kalagayan nito, susukatin ko ang aking gagamitin para sa paglililip na 1 pulgada katulad nung ginamit natin sa ating sewing gauge. Maaari din natin itong gamitin upang makabuo ng isang tuwid na linya. Katulad na lamang nito. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga kagamitan sa pagmamarka. Ang mga kagamitan sa pagmamarka ay ginagamit sa paglilinya upang magbigay gabay sa tela, magbigay ng tanging kontrol sa laki, hugis ng pattern, kontrol sa posisyon at laki ng butas na kinakailangan sa tela. Ang mga sumusunod na ipapakita ko ay mga halimbawa ng mga kagamitan sa pagmamarka. Ito ay ang tailor's chalk, chalk pencil, tracing wheel, at carbon paper. Ating tatalakayin sa kagamitan sa pagmamarka ay ang tailor's chalk na ginamit natin kanina. Ito ay isang manipis na patag na piraso na matigas na chalk o tisa o soapstone. Ginagamit ang isang tailor's chalk bilang isang pansamantalang gabay ng mga marka sa tela upang italaga kung saan ito kailangang gupitin, paikliin o pahabain, o kung saan kailangan gumawa ng pleat o tupi sa tela. Ang mga markang iyon ay maaaring i-brush o hugasan ang material kapag hindi na kailangan. Ito ay washable na chalk. Tulad ng ginamit natin kanina sa sewing gauge, gagamitin natin uli ang ating tailor's chalk upang magbigay ng gabay sa ating tela sa pamamagitan ng pagmamarka. Itatalaga natin uli ang sewing gauge sa 1 pulgada upang sumukat ng ihehem o paglililip sa ating tela. Gamit ang tailor's chalk, gagawa tayo ng isang linya upang magbigay ng perpektong marka sa ating tela. Ngayon naman ay dadako tayo sa chalk pencil. Ang chalk pencil ay katulad din ng isang tailor's chalk, ngunit ito ay nasa kaanyuan ng isang lapis. Ito rin ay nalulusaw sa tubig o ito'y isang washable. Ginagamit ito upang gabayan ang mga marka sa tela
upang italaga kung saan ito kailangang gupitin at madali itong hugasan. Tulad ng isang tailor's chalk, ito ay ginagamit upang mag-iwan ng marka sa ating tela. Gagamitin natin ang isang ruler. Itapat ang 0 hash mark sa dulo ng ating tela upang sumukat ng 2 pulgada. Sa pamamagitan ng isang chalk pencil, makakabuo tayo ng pansamantalang marka na magagamit natin upang maging pantay ang ating susukatin o gugupitin o maaaring tiklupin sa paglililip. Maaari din natin itong gamitin sa paglilinya. Ngayon naman ay dadako na tayo sa tracing wheel at carbon paper. Ang tracing wheel ay kagamitan na may maraming ngipin sa isang gulong na nakakabit sa isang hawakan na kadalasang gawa sa plastic o isang metal. Ang carbon paper naman ay may 2 bahagi. Ang likod nito ay parang papel, habang ang kabilang bahagi naman nito ay may makinis na uri na madikit na bahagi na mag-iiwan ng marka gamit ang tracing wheel. Para sa paraan ng paggamit ng ating carbon paper at tracing wheel, maaari nating tupiin ang ating carbon paper at ilapat ito sa ating tela. Ipatong muli ang ating tela at maaari na nating pagulungin ang ating tracing wheel upang mag-iwan ng marka ang ating carbon paper sa ating tela. Ngayon, matutunghayan natin na nag-iwan ng marka ang ating tela sa magkabilaang bahagi ng tela, sa loob at sa labas. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikatlong klasifikasyon ng mga kagamitan sa pananahip pangkamay. Ang mga kagamitan sa pagbabalangkas o drafting. Ang mga kagamitan sa pagbabalangkas ay ginagamit para sa pag-layout ng mga guhit o pattern o padron. Maaari mong dagdagan ang kaangkupan at kahusayan ng iyong trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng mga materyales at kagamitan sa pagbabalangkas o drafting. Upang makita ang disenyo, makakatulong din ang mga kagamitan na ito upang gawin itong mas kaakit-akit. Mayroong iba't ibang mga halimbawa ng mga kagamitan sa pagbabalangkas. Ito ay ang French curve, hip curve, at L-square. Ang mga kagamitan sa pagbabalangkas ay ginagamit sa paggawa ng padron. Ang unang kagamitan sa pagbabalangkas ay ang French curve. Ang French curve ay kadalasang gawa sa aluminum, plastic o kahoy na uri ng ruler pangkurba na may graduation na may mga markang pulgada at sentimetro. Ginagamit para sa pangkurba ng mga parte ng leeg ng bahagi ng damit o neckline, bulsa, manggas, kwelyo at iba pang mga hubog ng bahagi ng isang damit. Para naman sa paraan ng paggamit ng French curve, ilapat ang French curve sa bahaging armhole sa tamang sukat. Ang pangalawang kagamitan sa pagbabalangkas ay ang hip curve. Ang hip curve ay kadalasang gawa sa kahoy na uri ng ruler na paghugis ng kurba ng ating balakang na may graduation at may mga markang pangpulgada at sentimetro. Ginagamit ang ruler na ito para sa pagguhit ng makinis na mga kurba sa paligid ng ating balakang. At nakakatulong ito sa paglikha ng mga nakakapagbigay puri na silhwete at tumpak na darts.
Para naman sa paggamit ng hip curve, ilapat ang hip curve sa padron at saka lagyan ito ng marka. Ang huling kagamitan sa pagbabalangkas ay ang L-square. Ang L-square ay isang ruler na nakaayos sa isang hugis L at ang mga braso ng parisukat ay 4 by 24 inches o pulgada. Ginagamit ang L-square upang lumikha ng mga guhit sa labas ng pattern mula sa orihinal na pattern ng pananahi. Para naman sa paraan ng paggamit ng L-square, ito ay ginagamit sa pagguhit ng patayo at pahalang na linya sa labas ng orihinal na pattern o padron. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kagamitang panggupit o cutting tools. Ang mga kagamitan sa paggupit ay isang mahalagang instrumento ng pananahi kung saan tinutukoy ng mga kagamitang ito ang tamang pagtatahi o pagpuputol ng mga tela at sa tamang paggamit nito ay nakasalalay ang magiging resulta ng iyong magiging proyekto sa pananahi. Mula sa mga gunting ng tela hanggang sa mga rotary cutter, mga seam ripper at thread cutter, mayroong isang cutting tool o kagamitan sa paggugupit ang idinisenyo upang umangkop ang bawat gawain sa pananahi. Ang mga halimbawa ng cutting tools ay pair of scissors, shears, pinking shears, thread cutter, seam ripper, at ang panghuli ay ang buttonhole cutter. Ang unang halimbawa ng cutting tools ay ang pair of scissors o gunting. Ito ay isang tool sa paggupit na binubuo ng dalawang blades o talim. Ang bawat isa ay may hugis singsing na hawakan na pinagdugtong sa gitna. Ang kanilang matutulis na gilid ay gumagalaw sa isa't isa at karaniwan ay 4 hanggang 5 pulgada ang haba. Ito ay ginagamit sa paggupit at pagputol ng sinulid at padron. Para sa paraan ng paggamit, hawakan ang gunting na may hugis singsing ang hawakan at ibuka ang talim at ilagay ito sa pattern paper na gugupitin. Ang sumunod naman na halimbawa ng cutting tools ay ang pinking shears. Ito ay may lagaring ngipin sa halip na diretsong talim na gawa sa mataas na kalidad na stainless steel blades na may angkop na talim sa gilid at ang hawakan nito ay katulad din ng shears. Sa talim lamang sila nagkaiba. Ang pinking shears ay gumagawa ng zigzag pattern sa halip na isang tuwid na gilid. Ang pinking shears ay ginagamit para sa pagputol ng hinabing tela. Ang sumunod naman ay ang seam ripper. Ito ay isang maliit na kagamitan sa pananahi na may pino at matigas na stainless steel na talim. At ito ay may plastic na hawakan. Ito ay ginagamit para sa pagputol at pagtanggal ng mga tahi. Para naman sa paraan ng paggamit, ipasok ang matalim na dulo ng kagamitan sa tahi sa ilalim ng sinulid na tatastasin.
sinulid ay pahihintulutang dumulas pababa sa tinidor at ang kagamitan ay itinaas pa itaas na nagpapahintulot sa talim na mapunit sa sinulid. Para naman sa susunod na halimbawa ng cutting tools, ito ay ang thread cutter. Ito ay maliit na spring-loaded na gunting na may matalim na talim. Ito ay maaaring gamitin para sa pagputol ng mga himulmol o sobrang sinulid habang ang isang damit ay tapos na. Para naman sa paraan ng paggamit ng thread cutter, hawakan ang hawakan ng thread cutter at hanapin ang mga sobrang sinulid sa telang tapos na at sa tulong ng thread cutter, puputulin nito ang mga sobrang sinulid o tinatawag nating himulmol sa tela. At sa panghuling halimbawa ng cutting tools, ito ay ang buttonhole cutter. Ito ay pambutas ng lagayan ng botones at gawa sa metal na blades o talim at karaniwang gawa ito sa kahoy o plastik na hawakan. Ginagamit ito para sa pagbubukas o pagbubutas ng mga pabutones o maliliit na hiwa ng mga tela ng madali. Para naman sa paraan ng paggamit, ilagay ang talim ng buttonhole cutter sa tela upang lumikha ng butas na paglalagyan ng botones. Ang huling klasifikasyon sa pananahing pangkamay ay ang sewing aids o mga pantulong sa pananahi. Ang mga kagamitang ito ay ginagamit upang matulungan tayo sa pananahi at upang mapadali ang ating gawain. Narito ang ilang mga kagamitan na pantulong sa pananahi. Pin cushion, safety pin, emery bag, thimble, pin, needle threader, tapestry needle, at ang panghuli naman ay ang tatlong uri ng needle. Ang una nating tatalakaying halimbawa ng sewing aids ay ang needle o karayom. Ito ay isang mahabang payat na kagamitan na may matulis na dulo at isang butas o mata. Ito ay karaniwang gawa sa stainless steel. Ang karayom ay may tatlong klase na maaaring gamitin sa pananahing pangkamay. Ang una nating tatalakaying klase ng karayom ay tinatawag nating milliner needle. Ito ay mas maliit, bilugan na mata. Ang mata ay hindi nakaumbok sa tuktok ng karayom at isang matalim na dulo. Ang karayom ng milliner ay medyo mahaba kumpara sa iba pang mga karayom. Ang pangalawa namang klase ng karayom ay tinatawag nating sharp needle. Ito ang matalim na karayom na may matalas na punto. Bilugan ang mata at may katamtamang haba. Karaniwan ay nasa pagitan ng 4 hanggang 5 cm. At ang huling klase naman ng karayom ay tinatawag nating crewel needle. Ang karayom na crewel needle ay isang katamtamang haba na may 4 hanggang 5 cm na karayom. Ito ay ginagamit sa pananahi na may matalim na punto at mahabang mata para sa pag-thread. Pag-thread ng karamihan o makapal na sinulid. Ang mga tatlong klase ng karayom ay ginagamit sa isang sinulid para sa pananahi ng tela. Para naman sa paraan ng paggamit, ihanda ang tela, ang sinulid, at ang karayom. Hilain lamang ang sinulid, isuot sa tinatawag nating mata ng karayom,
Pagkatapos isuot ay hilain ang sinulid. Ganun lamang siya kadali gawin. Ang sumunod namang halimbawa ng sewing aids ay ang pins. Ito ay karaniwang matulis ang dulo. Ginagamit para sa pagsasama-sama ng mga tela. Ito ay karaniwang ginagamit upang hawakan ang piraso ng tahi. Para sa paraan ng paggamit ng pins, pagpatungin ang mga telang tatahiin. Pagkatapos, sa tulong ng mga pins, ihabi ang bawat pin sa loob at labas ng mga layered na tela. Pasok, labas. Pasok, labas. Pasok, labas. Pasok, labas. Ngayon, tatalakayin naman natin ang isa pang halimbawa ng sewing aids. Ito ay ang safety pin. Ang safety pin ay gawa sa stainless steel. Ito ay maaaring gamitin sa pangkalahatan upang magtagpi ng punit o sirang damit. Para naman sa paraan ng paggamit ng safety pin, hawakan ito. Pagkatapos na makakuha ng isang maayos na pagtitipon ng tela, dahan-dahan na hilain ito at itusok ng maayos ang safety pin. Ang susunod naman ay ang emery bag. Ito ay binubuo ng mga eggshell, bubog o buhangin. Karaniwan itong ginagamit pangtanggal ng kalawang at pampatalim ng pin at karayom. Para sa paraan ng paggamit, hawakan ang pin o karayom at itusok sa emery bag. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang halimbawa ng sewing aids. Ito ay tinatawag nating pin cushion. Ito ay karaniwang maliit na unan at merong 3 hanggang 5 cm, isa o 1.2 hanggang 2 na pulgada ang lapad. Para sa paraan ng paggamit, ginagamit ito sa pananahi upang mag-imbak ng mga pin o karayom na nakausli ang kanilang mga ulo upang madaling hawakan ang mga ito. Kolektahin ang mga ito at panatilihing maayos ang mga ito. Ang sumunod naman na halimbawa ng sewing aids ay ang timbol o didal. Ito ay gawa sa metal o plastic. Karaniwan itong ginagamit upang protektahan ang daliri na tumutulak sa karayom kapag nananahi. Ilagay sa gitnang daliri ng kanang kamay upang tulungang itulak ang karayom sa makapal na tela katulad ng maong o koldoroy upang hindi matusok ang iyong daliri.
halimbawa ng sewing aids ay ang needle threader. Ito ay karaniwang gawa sa manipis na steel at may maliit na wire loop sa isang dulo. Ang maliit na kagamitan na ito ay maaaring gamitin sa paglulusot ng sinulid sa karayom. Para naman sa paraan ng paggamit ng needle threader, hawakan ang karayom, ipasok ang wire loop ng needle threader sa mata ng karayom. Pagkatapos, manguha ng sinulid at ipasok ang sinulid sa wire loop ng needle threader. Pagkatapos, hilain ang needle threader. Para naman sa isa pang halimbawa ng sewing aids, ito ay ang tapestry needle. Ito ay katulad lamang ng isang karaniwang karayom, ngunit ito ay isang malaking karayom na may malaking mata kung saan inilalagay ang sinulid. Ang tapestry needle o tapestry sewing needles ay minsang tinutukoy bilang cross-stitch needles na ginagamit sa pagbuborda. Para naman sa paraan ng paggamit ng tapestry needle, kinakailangan dito ng sinulid at thread cutter na pagputol sa sinulid. Hawakan ang sinulid at ipasok sa mata ng karayom. Pagkatapos hilain at guntingin ang sinulid sa tulong ng thread cutter. Pagkatapos ay maaari ka nang magsimulang magtahi. Muli, natunghayan natin ang 5 klasifikasyon ng kagamitan sa pananahing pangkamay. Ito ay ang mga kagamitan sa pagsusukat, measuring tools, pagmamarka, marking tools, pagbabalangkas, drafting tools, paggugupit, cutting tools, at ang mga pantulong sa pananahi o tinatawag din nating sewing aids. Mahalaga na pag-aralan natin ang mga pangunahing kagamitan sa pananahing pangkamay upang mapanatili natin ang kaayusan ng ating mga damit. Laging tandaan, sa patahiyang ito, walang humpay na gawain. Sa patahiyang ito, kamay ay nagiging malikhain. At sa patahiyang ito, ikaw ay gaganda. Dahil suot mo ang disenyong gawa mo.